Wala akong time to manage my team. Wait lang. Kailangan ko pang makausap si supplier. Tapos kailangan ko pang aprubahan ng design ng marketing at sumagot dito sa mga sangkatutak na emails na to. O tapos meron pang mga tauhan na naghihintay sa Zoom meeting namin. Naku anak, habang lumalaki ang team mo, dumadami din ang mga responsibilities mo as a leader. It's a common growing pain. Bigla mo na lang mapapansin na mas madami ka ng tao na dapat i-manage. Nakakawindang. Alam mo anak, pinagdaanan ko na yan. At alam ko na kung ano ang gagawin para ma-manage ito more effectively. Yan ang una kong itinuturo sa mga coaching clients ko eh. First, sinasabi ko sa kanila, prioritize your responsibilities. Next, delegate mga tasks na time-consuming at saka high priority. Tapos, gumawa ng regular na check-in schedule with your team. Madaming mga app na pwede nang gamitin natin para mas madali ang ating organizational communications at para ma-automate ang ating mga trabaho. Ito pa ang bago kong natutunan. Okay ang magpa-help sa mga team members ko pag hirap na ako. Iniisip ko ding mag-hire ng manager para makatulong sa akin. Kaya umpisahan mo na anak so you can empower your team, create a more productive work environment, and so that you can be a business-minded Pinoy.